Hi, good evening. Kumusta na kayo? I'm here again na para i-continuation natin yung The Purpose Driving Life sa chapter 16 na po tayo. Kumusta na kayo? Ako rin, same as usual, nothing changed, no? Oo. So, today is October 23 na. Malapit nang, no? Malapit nang taglamig, no? Malapit ng taglamig. In a way, today lang talaga na medyo malamig na talaga, no? Kasi pumapasok ako sa work around 5 o'clock, no? 5 o'clock a.m. Papunta na ako sa train station. So, naramdaman ko yung lamig talaga, no? So, kay sarap. Kay sarap, wag lang, siguro pagdating ng mga 2 to 3 months ay, ba't ang lamig-lamig? Gusto ko ulit mag-summer. Parang gano'n. Pero sa ngayon talagang very excited talaga, no? Na lumamig ulit kasi, ang tagal talagang tag-init, almost 5 months siguro yun, di ba? So, kailangan naman na malamig na naman, no? And today, I'm going to, no, i-continue natin yung ating sa chapter dito, sa chapter 16, dito sa The Purpose Driving Life, no? Sa chapter 16 kay Rick Warren, no? Ang title niya rito ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mahalaga sa lahat, no? Dito ang verse niya ay sa Corinthians, nilagay ko na rito, hinahanda ako na, no? Kasi hindi na ako nagsulat dito na lang para hindi ko, pag minsan kasi sinabi ko nga last week, 2 weeks ago, na sa kakamadali ko, hindi ko mabasa yung aking sinusulat sa kakamadali. Kaya mas mabuting dito para ma-clear, no? Dito tayo sa 1 Corinto 13:3. So, ang pamagat dito, no, ang pinakamahalaga sa lahat. No, 1 Corinto 13:3. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakinabangan sa akin, no? Ito ang nakasulat dito. And pangalawa naman ay sa 2 Juan verse 6, no? 2 Juan. 1 John. Okay, titingnan natin dito, no? 1 John. Yan. 1 John. Ito. 1 John 1:6. Okay, 1:6. Kung sinabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya, ay nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbulaan tayo, at hindi tayo nagsigawa ng katotohanan. Yun ang sabi dito sa 2 John 1:6, no? So, napakagandang verse ito, mga kapatid, no? Napakagandang verse talaga, at ito talaga ay sa ating pang araw-araw, sa ating ginagawa dito sa ating buhay dito sa mundo, ay may mga ganitong klase talagang tao na ang kanilang character, personality, no? So, hopefully na hindi tayo ganito, no? Kasi ang sabi dito, no, sa 6, no? Kung sinabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsilakad tayo sa kadiliman, no? Sinasabi natin na pakikisama tayo sa Kanya. Sino ba siya? Si Lord, di ba? At nagsilakad tayo sa kadiliman, ay mga sinungaling tayo, nangagbulaan tayo, at hindi tayo nagsigawaan ng katotohanan, no? Kaya nung nile-lecture natin before, na even though pumunta kayo ng church or perfect yung Bible, no? Yung mga memo verse, no? Lahat, everything, but hindi nyo naman lumalakad pa rin tayo sa kadiliman, it's useless. Ito yung ibig sabihin sa 1 John 1 and 6, no? Because ang buhay, no, dahil ang buhay ay tungkol sa pag-ibig, no? Kasi ang gusto talaga ng Panginoon na ang tayo ay magkaroon tayo ng pag-ibig, no? Pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig, no? Mababasa natin ito sa
nung before, no, ang akin talagang na my favorite verse kasi siya, at saka John 3:16, at saka yung Galatians 5:22-23, na habang ngayon ay talagang of course pinag-aralan natin, ipamumuhay natin, no. Titingnan natin sa John 3:16. John 3. Madali lang tayo nito, kapatid, kasi meron na tayong tab. Hindi na susunod, hanapin. Tapos mali-mali pala yung sinasabi ko, nakakaya talaga. John 3:16, no? Okay. Sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak, upang sa sinumang sa kanyang sumasampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Dahil sa pag-ibig, tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Because God, no, sabi rito ay ang buhay tungkol sa pag-ibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ginawa niya itong earth, ginawa tayo, hiningihan niya tayo, no, kagaya ng kanyang wangis, dahil tayo ay mahal na mahal tayo ng Panginoon, because He loved us first, okay? So, ang mahalagang nais niyang ipag-aral sa atin daw, no, ang sabi niya rito ay matutunan natin dito sa lupa ay kung paano umibig sa kapwa. Ayan na. Ayan na, no? Kung paano daw, yun ang gusto ng Panginoon, no? Kung paano natin, no? Paano natin matutunan natin dito sa lupa kung paano umibig, no, sa kapwa. Paano nga kayo umibig sa kapwa? O baka lang, no, ito ay bibili ka lang, bato-bato sa langit, walang masaktan. Dahil ako rin nasasaktan din naman ako. Hindi naman, I'm not perfect din, no? Kasi we are a human din, no? Even though we are a Christian, but we're trying to, no, follow our God, no? Dahil yun ang gusto niya sa atin. But personal speaking talaga, paano kaya natin mahalin ang ating kapwa kung tayo na may linuloko, sabi ganun. Ang hirap, no, di ba? Kaya nung alam mo ito kakagabi ko lang sinulat, and then ngayon ko na lang nabibligal ko ng shinare sa inyo, kasi kanina ko pa inisip paano ko ma-explain, kasi ang hirap talaga, no? Ang hirap talaga dahil mahirap talaga pag nandun ka sa church. Of course, mga kaibigan, mga sister and brother, ang babait, of course, mabait din tayo. Pero pag lumabas ka na sa church, ando na yung, hindi magandang asal, no? So, pag minsan wala kang self-control, no? Maisip mo, paano kayo natin mahalin na isang kapwa kung ganito ugali, di ba? So, magtiis ka. Pero pag minsan naisip mo, masasanay lang siya, di ba? Kagaya ng sa work, di ba? Paano mo siya i-ignored kung dahil paano natin siya mahalin, paano natin i-ignore yung taong ganun. Pero pag minsan isip natin, pag pinababayaan mo lang, baka lalong lalala, because here in Japan is number one is stress, di ba? Ang mga tao dito ay trabaho lang, bahay. So hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, andyan yung pagmamahal ng mga kapatid mo, family. So hindi talaga very stressed, no, gaano than here in Japan. So pag minsan ay kanilang binubunton yung kanilang stress sa kapwa niyang workers, parang ganon. Kaya ang hirap talaga, di ba? May marami siyo nakikinig na dito mga nag-work, ay ganon talaga, no? Kaya paano kaya, no? Of course, we should pray, no? We should pray. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig, ang pundasyon sa bawat utos na ibinigay ng Diyos sa atin. No, oo. Talagang ang sarap talagang pakinggan yung, kapatid, dahil God is love nga. Dahil noon napanood natin sa ano yun, DVD ba yun, before pa yun, that was long time ago siguro, no, dahil yung ano yun, nalimutan ko ng title na. Talagang grabe talaga ang nangyari kay Jesus, kung paano siya apihin, no, kung ano siya apihin. At of course nagkatawang tao siya, naramdaman niya yung hapdi, sakit, no. Kaya sa atin naman sa ngayon, no, talagang ano yun, kaya kanina nga sabi ko, paano ko ito ma-explain, because it's hard to forgive, no, to forget, di ba? So marami akong naranasan about pag-ibig, about sa buhay, sa relasyon, no, relasyon sa kaibigan, sa co-workers,
sa family, marami talaga. Kung tutuusin niya, ang puso ko'y bato na, sabay ganun. Tutusin ang puso ko'y bato na, no? O, I don't know, kayo, kumusta na kayo ang puso nyo? O manhid na ba? Parang ganun. So, kasi ang sabi ng Panginoon, no, ang pag-ibig ang pundasyon natin bawat sa utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Tama ngayon. Ang sabi nga, ibigin mo ang kapwa mo, kaya ang iyong sarili magagawa banat, no? Kailangan nating ibigin natin ang ating kapwa. Of course, para sa akin, no, i-share ko lang yung sa akin. Of course, mabait naman ako, sabi ganun. And then, of course, minamahal ko ang kapwa ko. Mahal, oo. Siguro sinilang akong ganun, pero, pag minsan, meron ding gano'n na, meron ka rin, pag minsan, masama din ang loob mo, parang gano'n, no? So, ang hirap talaga explain na ganito, no? So, mahirap talaga. So, of course, ibigin natin ang ating, kung ibigin natin ating sarili, no? Of course, kagaya ng, pagkagaya ng sa kapwa natin, no? Sabi rito, no? Ibigin mo ang kapwa mo kagaya ng iyong sarili. Yes, pero siguro sa isip ko naman, sa all over the world, no? Inuuna talagang sarili bago ang kapwa. Siguro sa akin ganun din, no? Pero, of course, as a Kristiyano ka, no? Kailangan talaga nating ipagdasal. Kailangan talaga nating pilitin talaga na mahalin natin ating kaaway. Okay? O, totoo yun. Kahit sa akin, maraming nangyari sa akin yan. Parating akong na-exercise ng ganong bagay, no? Marami ako na-exercise ako sa ganong bagay na kailangan mahalin ko ang kapwa ko, mahalin ko ang aking kaaway, parang gano'n, no? Hanggang nagmamature na rin ako as of now, no? Pero pag minsan, andun na rin yung sama ng loob, galit din, pero hindi na kagaya, no? Dati, no? Na matagal talaga, yung kaunti lang, and then parang baliwala na. Pero hindi, I cannot promise, no, na talagang ganun talaga ugali, because darating naman panahon, no, na siguro may inis ka, ganun, but kailangan nating isipin ang Panginoon ay pag-ibig. Kailangan talaga natin na mahalin natin ang kapwa natin, no, kahit hirap na talaga tayo. Eh sabi ito, hindi madaling gawin. Talaga, it's true, hindi talaga madaling gawin. Lalo na sa work ko, syempre matagal akong caregiver, no? Almost siguro 17 years. 17 years. So, ngayon, ay matagal na akong caregiver, and then ito nang last na work ko. Ang hirap makisama sa mga ano yan, sa worker, hindi sa worker, mabait yung mga workers ko, mga kasama ko, kundi yung sa mga pasyente, ganyan, sisigawan ka, tapos magsusumong sa office, may ginawa ka na hindi naman totoo, di ba? So pagpasok mo doon sa kwarto, ano kayang gagawin ko? Di ba? Ang mangyayari ay hindi na lang ako magsasalita, di ba? Hindi kagaya no na siyempre, ang aking schedule, 6:30 nandun na ako. Schedule kasi yun. Di punta ko siya ng mga 6:45. Ba't ngayon ka lang? Gano'n, nagagalit na agad. Sabi ko, manahayay, maaga pa, gano'n. Tapos, hindi na lang magsasalita. Kailangan, isipin din natin, mga kapatid, kung halimbawa pare kakabuti mo rin at para maging matahimik na rin, maggawa na lang tayo ng way, no? Na para maging maayos, and then after that, mawala na rin yung, alam na rin yung rotation, no? Rotation. Tama ba yun? Rotation talaga, kung paano mo siya i-care, paano mo siya kausapin, yung kaibigan mo, family mo, everything, no? Kailangan talaga nating i-exercise, yun pala. Exercise at tumitin ng wisdom, no? Sa ating Panginoon. Because kung tayo lang hindi talaga natin ito kaya, kapatid, lalo na pag mga mainitan ang ulo, nawala na yung pag-ibig, di ba? Even though tayo, mga Kristiyano tayo, alam natin ang Diyos ay pag-ibig, kailangan natin, mahalin natin ang kapwa natin, pero sa ating kalubluban, sa palagay nyo kaya, nagagawa ba natin ito, kapatid? O nagagawa natin ito, pero sa loob naman natin ay andun yung sa paghihimagsik, di ba? So, kaya kailangan talaga na humingi tayo araw-araw ng
araw-araw ng lakas, no wisdom sa Panginoon na makayanan natin ito because God is love, di ba? Kaya kailangan mahalin din natin ang ating kapwa. So, sabi nga ni Jesus, no, ang buhay ay tungkol sa pakikipag-ugnayan. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang tao. Ganun nga. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, kung hindi mo kung mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo mahal ang tao, so hindi pwede yun. Kasi ang sabi nga ng Diyos ay magmahalan tayo sa kapwa. Kaya kung gaano mo kamahal ang Diyos, mahalin mo rin ang kapwa mo kahit gaano niya kasama. So, para hindi na lang sa akin kasi, para hindi lang naman kayo, ako na lang iiwas. Ako na lang iwas para walang sama ng loob, di ba? Iwasan na lang, parang ganon. Hindi naman, siguro ganun na lang din siguro iwasan. Then you should pray yourself and then yung tao para magkaroon ng, no, di ba? I don't know, pero yun lang ang ako, parang kala ako magsalita, ganun siguro. Oo. I don't know kung ano ang kasi ayoko naman magsalita na ano yan. Sabagay, totoo naman, no? Kailangan talagang mahalin, no, ang kapwa natin. What I mean na kaya ko naman sinishare ito sa inyo dahil alam ko sa about isa dyan ay nagkakaroon ng experience everyday, di ba? Hindi naman pwedeng pag minsan-minsan lang. Di doon ka na lang sa kwarto na wala kang kausap, di ba? Ganon. Oo. Talagang meron talaga, kapatid. Kaya kailangan yun lang talaga ang way talaga na hingi talaga tayo ng tulong kay Lord kung paano natin ang mahalin ang kapwa natin. Kailangan yung faith natin sa ating Panginoon ay talagang solid, no? Matibay talaga, no? Na walang makakatinag talaga, and then buo talaga ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Humingi talaga tayo kung andyan na yung unos, no? Nandyan na yung mga sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo. Pero paano natin mahalin? Dahil kagaya nung marami ako example sa inyo, no? Word ko ulit, no? Meron kami isang pasyente doon, hindi talaga siya magsabi kang ohayo gozaimasu, ganun, good morning, ganun. Hindi talaga siya nag-good morning. Minsan sisigawan ka pa, didilatan ka pa ng mata, parang ganun. So lahat, hindi lang naman ako, marami kami ginaganon niya. So pag andyan siya, naghihilamos siya, no, walang pupunta doon sa sa hilamusan dahil natatakot kami. Kaya yung mga pasyente namin, mga paralyzed na dapat hilamusan namin, inaantay pa namin na umalis siya, pumunta siya sa kwarto niya bago kami lumabas. Doon, ganun talaga kahirap talaga, kapatid. Pero pag kasulubong, kinakabahan salubong, good morning, ohay gozaimasu, even though hindi siya nagsasalita, ay talagang gano'n na lang, and then kung paano iwasan, parang gano'n talaga. So mahirap talaga, kaya ito yung nakita ko din sa chapter 16, pag-ibig. Of course, madali kung kaibigan mo yung tao, syempre madali, syempre mahal ko yung kaibigan ko, mahal ko yung mga kapatid ko, mahal ko yung mga best friend ko, sa malapit, mahal ko yung mga taong mahal din ako, di ba? Ang bilis. Pero maraming mga instant na mga tao na parang way to approach dahil ganun sila ang ugali, ganun kamalala. So, but sabi ng Panginoon, kailangan mahalin mo ang kapwa mo. Paano kaya? No? So, ang hirap talaga. Kaya yun ang talaga ang solution talaga na humingi ng kalakasan sa Panginoon, humingi ng katalinuhan kung paano malalampasan, no? Kung paano mahalin ang kapwa mo na even though ay tinutuya-tuya ka na, kailan mahalin mo ang kapwa mo. Even though marami din talagang bago marami, since lalo na yung naging born again ako, marami din akong naranasan. Sa madaling salita, talagang naging bato na yung puso ko. Manhid na talaga. May manarinig ako, parang wala na. Parang baliwala na lang sa akin na hindi ako nagagalit. Parang naka-freeze na lang ako, naka-estatura lang ako. Ganun ba? Ganun lang. Kasi nasanay na, di ba? Masasanay ka na lang, kasi iyak mo na lang kay Lord. Parang ganun. Bato na Bato na, wala nang pake. Sabi ganun. Anyway, nadyan man si Lord, di ba? Nakikita naman niya, di ba? Kaya, kailangan talaga natin, nalakasan natin ang ating loob at magkaroon tayo ng
tiwala sa ating Panginoon, no? Pasensya na kayo, hindi ko gaanong ma-explain ang pag-ibig kasi pag-ibig, I know, pag-ibig, no, love talaga siya. Pero as a biblical tayo, talagang lahat na tao, mahal ba talaga natin? Parang gano'n, no? Parang question. Of course, mahal natin. Pero andun yung mga pain, masakit, may pain and sorrow, no? Sa nangyayari sa kapwa, no? Oo, pilitin mong mahalin siya dahil yun ang utos ng Panginoon, pero andun yung pain talaga, no? Paano ko kayo mo approach na para mahalin ka rin, parang gano'n, no? Para irespeto ka rin, parang gano'n, no? So, mahirap talaga, kapatid. It's easy, no? Pero mahirap talaga gawin, no? Pero, uh, yun kasi ang utos ng Panginoon. So, if you love God, kailangan nating sundin din ang sabi ng ating Panginoon, no? Sabi rito, ang buhay ay tungkol sa pagkipag-ugnayan, no? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang tao. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pag-utos, at pangalawang katulad ay ito: ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, no? Sarili. Pagkatapos mo matutunan daw ito ay magmahal sa Diyos, no? Sa Diyos, pagsamba ay kailangan daw na tayong mahalin ang kapwa natin. Siyempre, una, mahalin natin ang Diyos, no? Mahalin natin ang Diyos. Pagkatapos, kasama na rin yung mahalin natin ang ating kapwa. Kasi, andun yun, tuloy-tuloy sa utos ng ating Panginoon, no? Pasensya na kayo lang aking na-share sa inyo talaga, no? Kasi hindi ko alam kung paano ko rin. Of course, mabilis, hindi masyadong malalim, no? Kasi, sinulat ko lang kasi ito kahapon, and then ngayon ko lang nakita paano ko i-explain yung pag-ibig. Dahil ako, hindi ko naman pwede kasi masabi sa inyo lahat talaga ang experience ko, no? Yung county lang. Oo. Kaya lang, syempre, pag masanay ka na, talagang masasanay ka na at ibigay mo sa Panginoon, talagang easy na lang, no? At ikaw na lang ang be wise na lang, ikaw na lang iwas, pag-pray mo lang sarili mo, ipag-pray mo rin yung tao. Para sa akin, gano'n, no? Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Ang pag-ibig ay manatili daw sa atin mapagkailanman. At ang pag-ibig ay, no, na maiwan ito sa ating pamana. Totoo yun. Kasi kaya sa atin, no, makikita kasi, no, ang family na mabait. Tapos makikita yung anak, no, na mabait. Pag minsan tayo, ay, ang ganda siguro ng mga magulang sa pagmamalaki ng anak, no? Parang gano'n, no? Makikita rin yung pamana, no? Pero kung ang magulang ay walang yan, namamana din sa mga anak, no? Na, ay, gano'n siguro ang mana. Ano yun? Lahi-lahi. Sorry. Totoo ba yun? Ayoko na magsalita. Oo. So, ang bibitawan ko pong verse sa inyo, ang bilis, no? Kasi wala kasi akong maibigay sa inyo. Yun lang. And anyway, I know naman na I know and you know na even though yourself, no, myself, no, madaling salitang pag-ibig, pero i-advise natin sa ating sarili o kailangan natin gawin sa ating sarili. Hindi lang natin pwedeng mahalin ang ating brother and sister, kapatid na mabait, at kaibigan na mabait, ganon. Hindi lang yung kapatid. Maraming challenge dyan na mga tao na hindi mo ka-connection at bigla ka na lang gaganunin, ay kailangan mahalin mo talaga. So, gumawa ka ng idea, gumawa ka ng way kung paano mamahalin yung tao at mamahalin ka rin niya. But, hindi mo kaya ito kung hindi ka hingi ng tulong sa ating Panginoon. At ang bibitawan kong verse ay ito. 1 John 4:7. Titignan ko, no? 1 John 4:7, titignan ko lang, no? Kasi sinulat ko lang ito. Hindi ko lang alam kung saan ba itong 1 John ito? Ito. 1 John 4:7. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon, no? Kailangan natin na
na mag-ibigan daw tayo sa bawat isa, no? Sapat ang pag-ibig ay sa Diyos. May kanta na ito, no? Gusto ko itong kanta na ito. Kaya dahil tayo mga anak ng Diyos, kailangan marunong tayong sa umibig sa kapwa natin, sa mga tao, hindi yun sa mga kilala lang natin, no? Hindi lang sa mga kilala natin, mga kaibigan natin, sa kapwa natin, no? Especially, no, yung paano tayo mag-share ng Word of God, no? Salvation sa mga taong hindi pa gaano nakilala sa Panginoon. Talagang marami din mga matitigas din. So kailangan talaga natin magkaroon tayo ng katibayan. At ang main talaga niyan, kailangan nating humingi ng tulong sa ating Panginoon. Dahil siya lang talaga makakatulong sa atin. Then sa John 2:15. Sa John 2:15, no? Sa John 2:15. Ito. At ginawa niyang isang panghampas na mga tulugid, itinaboy niyang lahat. Hindi to, mga ano ba? Nagkamali siguro ako. John 2 pala. 15 nga eh. Ba't ganon? Siguro nagkamali ako ng verse na naman. Kinuha ko lang kasi dito eh. Hindi siya kapatid. Tapos Deuteronomy 6:5-6. Deuteronomy, no? Tingnan ko na dito, no? Hindi ko kasi lumang tipan. Yan. 6:5-6. So, dito, no? Yung kaninang sinabi ko kanina, no? Ang iyong at iyong ibigin ang Panginoon. Idinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos sa isang Panginoon. Ito. At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ang iyong buong puso at iyong buong kaluluwa at iyong buong lakas. Kanina sinabi natin to. At ang salitang ating inuutos sa iyo, sa araw na ito ay nasa iyong puso. Sa araw na ito, sa ating puso raw. No, kailangan we should remind, no, sa ating sarili na kailangan natin mahalin, no, ang kapwa natin. Yun na mga kapatid, yun lang talaga may share ko sa inyo, no, na kailangan natin mahalin ang kapwa natin, no, even though masakit na lang, marami na ring ano sabi ngayon, marites daw. Uso-uso na yun. Ano kay marites? Sa umpisa hindi ko alam yung marites. Ba't kayo sila nagtatawanan pag sinabing marites? Yun pala, uso na pala yun, hindi pala chismis, kundi marites na. Kahit magmamarites sa'yo, ipag-pray na lang talaga natin, no? Kung may mga negative din, pag-pray talaga natin. At gumawa tayo ng way na mahalin natin ang ating kapwa. At yun talaga, pabalik-balik talaga. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kasi, mahirap talaga kapatid. Ako, yun na nga, sinabi ko sa inyo, bato na ang puso ko. bato na talaga. But nandiyan si Lord, yun lang. Talagang pag-asa, yun lang ang guarantee natin na kahit gaano kasama ang tingin sa atin, ay kailangang mahalin pa rin natin. Dahil andyan si Lord. Hindi siya natutulog, no, sa ating mga ginagawa. Kaya, yan ang guarantee natin na andyan si Lord. Alam niya ang nangyayari. Kaya kailangan mahalin natin ating kapwa. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat today, Lord Jesus, na tinakil namin about pag-ibig, Panginoong Ama. Totoo man talaga, Panginoong Ama, na kayo pag-ibig, you love us first, Lord Jesus. At alam po namin talaga, Panginoon, noon pa yan talaga nila-lecture, Panginoon, we should love ourselves at saka kagaya ng kailangan naming mahalin ang aming kapwa, Panginoong Ama. Lord, alam namin yan, Panginoon, but sometimes, Lord God, pag minsan hindi maiwasan talaga, Lord God, sa sobrang emotion, nandun yung emotion, Lord God. Help us, God, Father, sa bawat isa, Panginoon, na magkaroon kami ng lakas, Panginoon, na mahalin namin ang aming kapwa. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon Ama, na maging kalugod-lugod kami sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kalakasan, Panginoon Ama. Lord Jesus, tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga tao, mga encounter namin, Panginoon, na sana, Panginoong Ama, ay maging makilala po kayo, Jesus, Lord God, at malaman nila ang inyong salita na kailangan magmahalan kami sa bawat isa, Panginoong Ama. Lord, thank you very much for today, O Jesus. Lord, we love you, God. In Jesus' name I pray. Amen.
Pasensya na kay kapatid, yun lang talaga na-share ko sa inyo. Hindi ganun maganda siguro, but for me, ito biblika lang, nasasabi ko lang sa inyo, ay yun din talaga naramdaman ko lang kapatid. Okay, see you and love you. Bye.